Nakashade si Angel ng mga sandaling iyon. Kaya kahit pagmasdan niya si Brandon ay hindi nito mahahalata iyon. Napakagandang panoorin ang magandang katawan nito habang lumulusong ito sa malalim na bahagi ng beach. She could not help but sigh habang nakatitig siya sa kabuuan nito. Lalo na ngayong nagmature na ito. He had become leaner. Lalong tumikas ito. Dahil wala itong pang-itaas ay nakadisplay ang malapad na mga balikat at impis na tiyan nito. Iniiwas niya ang kanyang tingin nang makadama siya ng kakatuwang excitement pagkatapos niya maalala ang paghalik nito sa kanya kanina. Buhay na buhay pa ang init ng mga labi nito sa mga labi niya. At kahit siguro magbabad siya sa tubig dagat, ay mahihirapan siyang burahin iyon sa sistema niya. Naisahan siya nito kanina. Aminado siya. Ngunit hindi na siya papayag na maulit yon. Never again. Ipinaalala niya sa sariling nasa islang iyon ang binata upang bigyan niya na ito ng leksyong hindi nito makakalimutan at hindi upang i-enjoy ang halik nito. Para namang tukso, madalas itong umaahon mula sa tubig at tila isang modelong naglalakad sa mababaw na bahagi ng tubig. Nadadala tuloy siya ng tingin dito. Magalit ka, Angel, sabi niya sa sarili. Niloko ka niya, pinaglaruan ka niya. Hindi maaaring alisin na lamang ng kakisigan nito ang puot na nagpasakit sa puso niya para dito. Napalunok siya na maalala niya ang mga inabot niyang hirap ng loob at katawan at kung gaano karami ang iniiyak niya pagkatapos niyang malamang pinaglaruan lang siya nito na hindi naman totoong minahal siya ng binata. Buntis ako, tay. Umiiyak na sabi ni Angel sa kanyang ama 2 linggo pagkatapos niyang malamang bahagi lang ng challenge ng mga kaibigan ni Brandon ang panliligaw at pagpapaibig nito sa kanya. Walang katulad ang sakit na nararamdaman niya nang matuklasan niya iyon dahil sa sandaling panahon ay minahal niya si Brandon. Halos pinangarap niya ito. Inilagay niya ito sa pedestal, naging sentro ito ng mga pangarap niya. Pinaniwalaan niya ang lahat ng mga sinabi nito. Iyon pala ay pinagtatawanan lamang siya nito, kasama ng mga barkada nito. Masakit yun, dahil si Brandon pa lamang ang lalaking minahal niya ng ganoon. Napakahirap tanggapin niyon, but she had no choice but to forget him, dahil siya lang pala ang nagmamahal, at handa na sana siyang kalimutan ito, nang malaman niyang buntis siya. Napakahirap kalimutan ng taong nag-iwan ng buhay na alaala sa kanya. Nagbunga ang nangyari sa kanila. Kitang-kita niya ang puot sa mga mata ng tatay niya nang ipagtapat niyang buntis siya. Ang galit sa mga mata nito ay napalitan ng mga luha dahil sa awa nito sa kanya. Kawawa naman ang anak ko. Pinaglalaroan na lamang ng mayayamang yun. Anito habang yakap siya nito. Huwag kang mag-alala anak. Nandito naman kami ng tita Imelda mo. Hindi ka namin pababayaan kahit anong mangyari. Kahit ipanganak mo ang batang yan, sisiguruhin kong makakabawi at makakabangon ka. Hindi na ako papayag na paglaruan at saktan ka nila uli. Pagkalipas ng ilang araw ay nabigla siya sa desisyon ng kanyang ama. Pupunta raw sila sa Davao at doon na sila maninirahan. Hindi raw dapat malaman ni Brandon at ng mga Rodriguez na buntis siya. Wala pa siyang ideya noon kung sino ang pupuntahan nila sa Davao. Nasa barko na sila nang ipaliwanag sa kanya ng tatay niya kung bakit sila pupunta sa Davao. Hindi lang tayo magbabakasyon para makalimutan mo si Brandon, anak. Pupunta tayo sa Davao para mabago ang buhay mo. Pupuntahan natin ang papa ng mama mo. Ipinagtaka niya yun. Sa pagkakaalam niya, wala na ang ama ng namayapa na ring nanay niya. Ang sabi niyo, wala na siya. Sinabi ko lang sa iyo yun dahil malaki ang galit ko sa kanya. Ang totoo, buhay pa siya at nasa Davao. Kaya ko ipinahanap sa iyo ang Arturo or si Arturo Valdez sa Quezon ay dahil gusto kong ipakiusap sa kanya na samahan kanya sa Davao, sa lolo mo. Bakit galit kayo sa kanya? Malaki ang kasalanan niya sa akin, iha. Driver lang ako ng mama mo noon. Hindi sinasadyang nagkagustuhan kami. Pero nang malaman iyon ng lolo mo, pinalayas niya ako ng hasyenda. Pinabugbog pa niya ako sa mga tauhan niya. Pagkatapos, nalaman ko na lang na dinala sa Manila ang mama mo. Sinundan ko ang mama mo. At hinanap ko siya. Sa tulong ni Arturo, nakita ko ang mama mo. Lumayo kami. Kung saan-saan kami nagtago sa takot ng mama mong bawiin siya sa akin ng papa niya. Nagsama kami kahit patago-tago.
Hanggang sa magbuntis siya sa'yo. Kasi silang mo lang na makita kami ng lolo mo. Sa pilitan siyang binawi at mabuti na lang. At hindi ka nila isinama. Mula noon, hindi ko na nakita ang mama mo. Hanggang sa ipasundo tayo ng lolo mo sa Manila pagkalipas ng ilang buwan. May sakit daw ang mama mo. Pagdating natin sa Davao, ilang araw lang ay namatay na ang mama mo. Lalo ako nagalit sa lolo mo. Siya ang sinisi ko. Humingi siya ng tawad sa akin at sinabing doon na tayo tumira sa hasyenda niya. Alang-alang sa alaala ng mama mo, pero hindi ako pumayag. Hindi ko siya kayang patawarin dahil naging masaya sana kami ng mama mo. Kung natanggap niyang isang walang sinabing driver lang ang minahal ng mama mo, sinubukan niyang kumbinsihin akong tumira na kasama niya para daw sa mas magandang kinabukasan mo, pero nakipagmatigasan ako sa kanya. Una, dahil may kutob akong gusto ka lang niyang agawin sa akin. Alam kong kahit kailan ay hindi niya ako matatanggap, kaya hindi ko tinanggap ang alok niya. Isa pa, gusto kong patunayan sa kanyang hindi. Hindi natin kailangan ang tulong at pera niya para mabuhay at mapakalaki kita ng maayos. Ang pagiging hari niya sa kanyang pera ang dahilan kung bakit pinaghiwalay na kami ng mama mo. Pero bakit pupunta tayo sa kanya ngayon? Kung nakipagmatigasan na pala kayo sa kanya ng maraming taon? Tanong ni Angel. Ilang beses na niyang inutusan si Arturo na kumbinsihin na kung doon na tayo tumira sa Davao. Gusto ko raw niyang makita at makasama. Naisip ko, pagkatapos ng ginawa sa'yo ni Brandon, dapat lang na malaman nila kung sino ka talaga. Halos naranasan mo na rin ang naranasan ko dahil isang simpleng tao lang akong walang kayamanan kundi ang pangalan ko. Kaya inalis ko na ang pride ko. Panahon na siguro para kalimutan ko ang kinikimkim kong galit sa lolo mo at dalhin na kita sa kanya. Alam ko kasing wala na siyang pamilya maliban sa isang pamangking katulong niya ngayon sa pamamahala sa hasyenda. Ikaw na lang ang natitirang tagapagmana niya. Gusto ko magbago ang buhay mo, anak, at gagawin ko ito para hindi na maulit ang ginawa sa'yo ni Brandon Rodriguez at mga barkada niya. Hindi ka na mapaglalaruan ng kahit na sinong lalaki. Kahit kasing kapangyarihan pa ng mga Rodriguez, old rich ang lolo mo. Mata pobre siya dati. Kaya nga hindi ako gusto niya mapangasawa ng mama mo. Hindi isang katulad ko. Bago sila dumating sa Davao, ay malinaw na sa kanya ang lahat. Masayang masaya ang lolo Marcelo niya nang dumating sila sa hasyenda. He was in his early 80s, ngunit maliksi pa rin kumilos ito. Noong una ay gusto lamang siyang ihatid ng tatay niya sa poder nito. Pagkatapos, magkapatawaran ng mga ito, ngunit nakiusap ang lolo niya. Malaki ang kasalanan ko sa inyo ni Angel. Hayaan mong makabawi ako sa'yo. Gusto ko magtrabaho ka para sa akin para magkakasama na tayo ni na Angel. Pangungumbinsin ng lolo niya sa tatay niya. Tumanggi ang tatay niya noong una, pero sa kakapilit niya rito, nakumbinsi rin niya ito. Nakatulong ang bagong paligid, ang bagong mundo, at pamilya upang makabawi ang dalaga sa sakit ng panloloko ni Brandon. Ang lolo niya ang nagsasabing tulong-tulong silang palalakihin ang magiging anak niya. Sinikap niya bumangon kahit madalas pa rin siyang umiiyak sa puot kay Brandon. Lalo na kapag nakikita niya ang mga posters nito sa pinakamalaking mall sa Davao o may nababasa siyang magazine kung saan nakikita niya ito. Pagkamat hindi showbiz personality ito, madalas na laman ito ng mga balita dahil artista ang girlfriend nito, si Irish Junie Castro. Kahit galit ang nadarama niya rito, ay nasasaktan pa rin siya sa mga nakikita niyang mga pictures nito na kasama si Junie. Mga pictures kung saan sweet ang mga ito. At dahil sikat si Junie, ang tungkol kay Brandon na boyfriend nito ang paboritong topic sa mga interviews nito. At very vocal ito sa relasyon nito sa binata. Ikinukwento pa nito na kasama nito si Brandon every time na bumabiyahe ito abroad. Lalong lumilinaw sa kanyang pinaglaruan lang siya nito. Parang lalong hindi maubos-ubos ang luha niya kapag naiisip niyang malaki ang naging papel niya para magkaroon ng relasyon ng dalawa. At dahil maligaya na ang binata sa piling ni Junie, ni hindi na nito naalala ang existence niya. Marahil sa sobrang sama ng loob niya, nang sumapit ang ikalimang buwan ng kanyang pagbubuntis, ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang problema. Nawala ang anak niya. Muntik na rin niyang ikiwala iyon dahil nagkaroon ng complication na kung hindi raw naagapan ay malamang na naging dahilan iyon upang magmistula siyang gulay. Salamat sa pera ng lolo niya.
Kaya sa halip na makalimutan niya si Brandon, ay lalo siyang nagalit dito. Habang nagpapakaligaya ito sa piling ni Junie, ay siya naman na nagdurusa. Napaiyak din siya. Nabakita niya ang kanyang anak na isa ng buong sanggol. Nabuo ang batang yun dahil sa panloloko sa ni Brandon Rodriguez, apo. Sabi sa kanya ng lolo niya habang nasa nakaratay pa siya. Matagal pa rin siyang nakaratay pagkatapos siyang ipagamot sa Amerika. Siguro kaya siya nawala ay dahil mali ang pagdating niya. Hindi siya mali, lolo. Mahal ko ang baby ko. Excited ako sa paglabas niya. Gusto ko siyang alagaan at makasama habang buhay. Hindi niya maiwasang maiyak kapag naaalala niya ang anak niya. Nakita pa niya ito. Isa na itong maliit na angel na nawala na sa kanya. Tahan na, apo. Kung hindi masama ang ama ng sanggol na yan, siguro hindi nawala ang apo ko. Kapag nakikita kitang umiiyak, gusto kong iutos sa mga tauhan kong dalhin sa akin ang ulo ng Brandon Rodriguez na yan. Gusto mo bang tapusin ko siya? Wag na lang ho, lolo. Isa ho siyang Rodriguez. Mahirap magain, mahirap kalaban. Pero kapag sila nakaisa, okay lang at hindi nila pinagdudusahan? Sabi nito, huwag kang iiyak. Kapag tinatapakan ka ng ibang tao, Angel, ganyan din ako noon, iha. Pero natuto akong lumaban at ipakita sa iba na kapag ginalaw nila ako, ay may haharapin silang parusa. Maraming nagsasamantala sa akin noon. Mga politiko, mga kalaban sa negosyo. Naisip ko, bakit ako papayag na tapakan at saktan ako ng iba? Kaya lang ay sumobra yata ako. Naging matapobre naman ako. Natakot kasi ako na lokohin lang ng tatay ng mama mo. Minsan kasi ay naloko ako ng isang babaeng minahal ko. Muntik na akong gumapang sa hirap. Mula noon, naging maingat na ako. Marami tuloy ang natatakot sa akin dahil inaakala nilang masama akong tao. Ang hindi nila alam ay pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, ang anak ko, at ang mag-aari-arian ko sa mga taong maaaring manira sa akin. Ang buhay ay isang malaking battlefield, Angel. Tandaan mo yan. Kapag umilag ka lang ang tumakbo, lalo kang hahabulin ng kalaban. Kaya dapat tatagan mo ang loob mo. Ipunin mo lahat ang lakas mo sa kamuharapin ng mga kalaban. Tansyahin mo kung saan ang kahinaan nila at doon mo sila wasakin. Para sa susunod na magkaharap kayo, ikaw na ang pangingilagan nila at nasa iyo na ang respeto ng iyong kalaban at iiwasan ka na nilang makabangga. Tinandaan niya ang mga sinabing iyon ng lolo niya sa ilang taong nakasama niya ito bago ito kunin sa kanila ng itaas. Nakita niya kung paano ito nabuhay ng matapang. Buo ang loob, nirerespeto ng mga nakakakilala rito. Bakit nga ba siya iiyak habang buhay? Dahil lang sa ginawa ni Brandon Rodriguez? Ngayong matatag na siya pagkatapos niyang maging pangunahing tagapagmana ng kanyang lolo Marcelo, ay handa na siyang harapin uli ang kalaban, si Brandon. Kaya ang pinaghandaan niya ang kanyang paniningil dito. At ngayong nasa kamay na niya si Brandon, ituturo niya rito ang leksyong wala pang nakapagtuturo sa binata. Gagawin niya ang lahat para maiparamdam dito ang sakit na naranasan niya lalo na nang mawala ang kanyang anak. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Brandon kapag nalaman niya na nabuntis si Angel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.